So karamihan po dito ay galing sa mga first owners, kaya siguradong legit ang Odo. Yamaha Niken 2019, 680 lang to. Dati tong 1M. Ay mga katingin, ito na ang ating October Garage Sale. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating mga tropa na nagtiwala as well as mga followers and subscribers. So karamihan po dito ay galing sa mga first owners, kaya siguradong legit ang Odo. So simulan natin dito. Yamaha Niken 2019. 680 lang to. Dati tong 1M, only 12,000 Odo. Ang maganda rito, yung makina niya, same sa MT-09 at sa XSR 900 na CP3. So 3-cylinder siya, 900cc. May cruise control, may quick shifter up and down. At syempre, ang pinaka the best dito, kakaiba siya kasi yung gulong niya sa harapan, dalawa. Tapos yung forks niya, 4. So yung traction niya, napakaganda sa likuan. Gaya ng video natin, ginamit natin siya sa Marilaki. Tapos sobrang head turner niya kasi konti lang sa Pilipinas to, parang wala pang 5 sa Pilipinas. Sobrang rare na motor at Yamaha kaya quality. Ito naman ang mga big bike na good for beginners. Simulan natin dito sa 2023 CB500F na Honda. So ito very good to kasi mababa lang seat height niya, tsaka magaan lang siya. Tapos 2-cylinder kaya maganda siya sa low to mid RPM. At syempre Honda, matipid sa gas. So ang advantage ng CB500F versus the competition sa pagiging beginner bikes, siya lang ang bukod tangi na merong inverted front forks at dual disc brakes. At ang maganda pa rito, naka full PPF siya. Pag sinabing PPF, yun yung paint protection film, kaya makikita mo yung mga stickers niya, hindi mo siya makukutkot. Hanggang dito sa harapan, hanggang dito, mga decals, hindi mo siya matatanggal hanggang sa likod. Naka PPF, kaya parang brand new talaga siya. At ang presyo lang niya ay 285K at 2K Odo lang siya. At kung gusto mo naman ng loaded na Rebel 1100, meron tayo dito. 2023, 4K Odo lang. So mga nakalagay dito, Puig windscreen, made in US, original yan. Tapos meron siyang Hepco and Becker crash guard made in Germany, Gold Runway Oxlite GR50X, backrest, side bags, and Denali sound bomb na busina for only 550K. Kung gusto mo naman ng Rebel pero gusto mo ng low budget lang, meron tayo dito ng tatlong Rebel 500. So kamukha niya ni si Rebel 1100 pero this time mas mura siya. Pero ito ay merong manual clutch. Unahin natin dito, meron tayong 2023 black na Rebel 500 6K Odo. 330K lang. Dito naman, it's also a 2023 Rebel 500. 500 Odo lang, almost brand new. 340K. Kita nyo naman yung kulay niya, para siyang battleship gray. And dito naman, it's a 2024 Rebel 500. So, 23 and 24, wala naman silang pinagkaiba kundi sa paper. Nakalagay 24 model. 350K, 1K Odo lang. At kung gusto mo nang maalikabok na motor, ito na yan. Actually, kaka-renovate lang kasi ng garahe, hindi pa natin nilinisan. Pero napakakinis nito at napakakintab. So ito ay 2023 Z400. 1K Odo lang for only 240K. So makinis na makinis yan. Naka-complete accessories na. May sliders, radiator guard, aux light, at mayroon ng exhaust. CNC side mirror. Ngayon, kung gusto mo naman ng Z500, ito yung pumalit sa Z400 modelo. It's a 2024 model, 4K Odo. Ang presyo lang yan is 250K. At kung gusto mo naman ng mas mabigat ng konti, mas matangkad ng konti yung seat height, pero mas powerful, meron tayong Kawasaki Z650 2022 model. 2K Odo lang, grabe no? For only 295K. Maganda rito, naka TFT display na siya. At syempre, galing sa first owner. Ngayon, kung gusto mo naman ng sport bike na matipid sa gas, very good sa mga beginner kasi napakagaan. So, ito yung actually yung pinapractice sa racetrack bago maging professional. At ngayon meron din naman category for professional na ito pa rin yung gamit. So this is the 2022 Kawasaki Ninja 400, which is one of the best entry-level sport bike in the world. So 3K Odo lang to. Fresh na fresh, kompleto na sa accessories, naka-exhaust, naka-radiator guard, cellphone holder, makinis, wala siyang gasgas, galing sa first owner. Ang presyo lang is only 240. Ang brand new nito is 340. Ngayon kung gusto mo naman ng mas modelo, meron tayo ditong 2023 8K Odo lang siya at kompleto rin sa accessories. So meron na siya mga winglets, mga slider, may pipe na rin, may plate number na rin, 3 years registration for only 250K. Yung isa dito, na Ninja 400 is reserved na. Meron pa tayo isa dito, 2023 Kawasaki Z400 6K Odo lang for only 225K.
Kompleto rin siya sa accessories. Meron na siyang pipe, crash guard, aux light, adjustable levers. At kung gusto mo naman ng modelo sa Ninja 400, ito yung ngayon yung pinaka-latest na pumalit sa Ninja 400, Kawasaki Ninja 500. So 5K Odo lang siya, fresh na fresh. Meron na siyang exhaust, meron na siyang plate number, 3 years registration, galing din sa first owner at makinis na makinis for only 285K. Ngayon naman, kung gusto mo ng inline 4 na magaan, na mababa ang seat height, very good for beginner at walang expressway sa inyo or hindi ka dumadaan sa expressway, meron tayo dito nag-iisang 250cc na inline 4 sa buong mundo. 2024 ZX25R SE. Pag sinabing SE, ito yung may quick shifter with auto blip at naka TFT display na. Ang brand new price nito, 450. Binibenta na lang for only 375K at 2.9K Odo lang siya. Ngayon naman, kung gusto mo ng mas modelong Z650, meron tayo ditong 2023 Z650. 8K Odo lang yan. Kompleto na rin sa accessories. Meron na siyang full system exhaust, slider, radiator guard, makinis na makinis, walang gasgas. Tsaka ito, meron na siyang traction control for only 300K. At meron pa tayo dito isang 2022 na Z650. 2K Odo lang. Complete accessories din to. Na-preserve lang sa garahe dahil OFW ang may-ari. Kompleto na siya sa crash guard, aux light, naka-exhaust na din. Naka-front axle slider, naka-cellphone holder. May plate number na it's a 2024 Ninja 650 for only 325K. Ngayon naman, ang isa sa favorite ko na beginner inline 4 sport bike na pang-practice ko sa racetrack. At actually, meron akong ganito. It's a 2025 Ninja ZX4RR. So, kagandahan sa kanya, inline 4 siya na 400cc. So, entry level siya na makakapasok ka sa expressway. Beginner friendly siya kasi magaan, mababa ang seat height. Kompleto na sa amenities like the fully adjustable suspension and quick shifter with auto blip. So, ito, kompleto na rin sa accessories to. May exhaust, may sliders, mayroong radiator guard, may windscreen na racing, steering damper and quad lock cellphone holder. 1K Odo lang ha. Grabe, kaka-break in lang for only 465K. Sobrang mura. Ito naman, kinonsignment sa atin ni Boss Walid. Shoutout kay Boss Walid from Dim Gadgets and Lead Gadgets. So, pag kailangan nyo ng iPhone, kontakin nyo lang si Boss Walid. 4K Odo, pero napakadami accessories. Also, a 2025 ZX4RR. Lahat ng bolts niya is titanium. Inabot yung mga bolts nito, 90,000 para sa mga titanium bolts lang. Tapos, naka-titanium burnout exhaust na rin siya. Made in Thailand. Naka-rear sets na rin. Naka-winglet mirrors. Naka-front axle slider. Frame sliders, radiator guard. So makita nyo rito, kahit sa baba, sa mga preno niya, lahat naka-titanium bolts. Ang presyo lang pala niya is only 455K. Gagamitin dapat ni Boss Walid to sa racetrack pang practice pero hindi niya masyado nagamit kasi masyado siyang maraming motor. Ngayon naman, kung gusto mo ng ZX4RR pero medyo short ka sa budget, meron tayo dito ang budget friendly na inline 4 450cc pa, mas mataas pa yung displacement. Siyempre, expressway legal na. It's a QJ Cove 450R. So, kagandahan dito, mas magaan at mas mababa ang seat height niya kumpara sa ZX4RR. Para lang siyang kasing bigat ng R3, pero inline 4, tapos screamer na siya. So, sound check natin. Pakinggan natin kung gaano kaganda ang sound ng Cove 450. Grabe. Napaka-solid, parang 1000cc. Ngayon, kung may extra budget ka pa at gusto mo mag-level up, kasi syempre, mga 400cc lang yung mga yan, ito mas malakas ang power nito. It's a 2025 ZX6R. Ito yung isa sa pinakasulit na inline 4 na big bike ngayon kasi konti lang idadagdag mo from ZX4RR. Meron ka ng 636cc engine. Syempre, di hamak na mas malakas, 130 horsepower from 80 horsepower ng ZX4RR. So, malaki difference na mga 50 horsepower. Yun nga lang, mas mabigat ng konti at mas mataas ang seat height. Pero kung mas malaking tao ka, mas bagay sa ito. Ang maganda rito, naka-PPF na siya. Lahat buong body. Naka-paint protection film kaya hindi siya magagasgas. Meron na rin siyang exhaust, quad lock, cellphone holder, frame slider, radiator guard. At ang presyo lang niya is 645. Ang brand nyo ngayon ay 706,000. So kung graduate ka na sa 600cc, meron tayo dito ang 1000cc na. Ito yung flagship superbike ng Kawasaki. It's a Kawasaki ZX-10R 2024. So 2K Odo lang yan. Kompleto na rin sa accessories yan. Naka-Acra exhaust, naka-sliders, radiator guard. Meron na siyang all-ins, steering damper, quad lock CP holder. 2K Odo lang siya. Ang brand new price is 1 million. So ito,
935k na lang. At makinis na makinis, walang gasgas. So kung ayaw naman ng sport bike, sumasakit yung likod mo, gusto mo upright, relax at pang long ride. Pero gusto mo ng inline 4, meron tayo ditong 2025 Kawasaki Z900 SE. Ito na yung bagong labas ngayon. At 1K odo lang. Ang maganda rito sa modelo, meron na siyang quick shifter with auto blip, tsaka cruise control, 6-axis IMU. Kaka-break-in lang to, kompleto sa accessories, naka-pipe na, naka-crash guard na, naka-radiator guard na. May plate number na rin, galing sa first owner at makinis. Ang brand new nito is 730 yata or 750. So ito, ngayon 585k na lang. Ngayon naman, kung gusto mo ng Z900, pero gusto mo pa rin yung dati, kasi naman, mas macho tingnan yung dati kaysa dun sa bago ngayon na modelo. So ito yung 2023 Z900 SE. So maganda pa rin naman sa SE kasi same sila na naka Brembo brakes, fully adjustable front suspension na KYB at Öhlins, fully adjustable rear suspension, kaya napakaganda ng play. So ito naman, meron siya accessories, naka Oxlite na siya, naka frame slider, naka Orion exhaust na rin siya, may plate number na rin. Ang odo niya is only 5K odo lang. At ang presyo niya ngayon ay 480k. Gusto mo ng Z900 pero namamahalan ka sa SE, meron tayo dito mas budget friendly. Ito yung 2023 Z900 Standard. So pag sinabing standard, hindi siya naka Öhlins suspension, tsaka hindi siya naka Brembo brake. Pero Nissin brakes ang gamit niya. Maganda pa rin naman ang suspension at yung preno niya. Wala nga lang masyadong bling bling, pero sa basic amenities niya, napababa naman yung presyo. This one, 8K odo lang to. Meron ng quad lock cellphone holder. May plate number na, galing din sa first owner. Makinis, wala siyang gasgas. Meron na rin siyang Marco air horn na made in Italy. Ang presyo niya ngayon is only 425k. Dito naman, kagabi lang dumating to. So salamat kay sir na nagpa-consignment nito. It is a 2022 Z650 RS 50th anniversary limited edition. Nakalagay pa dito sa tangke 50th. Kasi nga, limited edition na siya. So ang kaibahan ng limited edition, yung kulay niya, para siyang metallic na maroon na may konting parang orange. Tas yung mugs niya kulay gold. Kaya lang di pa natin nalilinis kasi kararating lang kagabi. So 8K odo lang siya. Kahit pa paano may mga accessories na rin siya. Naka frame slider, radiator guard. Tapos dito meron tayong side bag. Sinama na rin ni sir kung maglalayas ka or pinalayas ka ng misis mo. Meron kang lagay ng damit mo. Meron siyang detachment dito, quick release. Branded niya Rhino Walk, waterproof. Maganda rito syempre, galing din sa first owner. So 8K odo siya for only 295k. Ngayon naman kung gusto mo ng naked bike na pang malakasan, ayaw mo ng 950cc. Meron tayo dito ng 1050cc. Ito yung pinaka favorite ko sa naked bike ng Kawasaki kasi kita mo naman yung forma, di ba? Street Fighter look. Sila ang nag-invento ng ganitong headlight na ginaya ng Street Fighter. So 2023 Z1000R, 3K odo lang for only 580k. Complete accessories na. Naka dual exhaust, carbon, frame slider, radiator guard, front axle slider at makinis na makinis to. Ang brand new price niya ay 700 plus. So ito nasa 580k na lang. Dito pala meron tayong Honda Navi pero personal natin to, hindi natin binibenta. Pero dito meron tayong masarap pang long ride kung hindi ka mahilig mag-expressway, gusto mo nang matipid sa gas. Meron tayong 2024 X-Max version 2. So yung version 2 yung may TFT display na siya tsaka navigation. 4K odo lang, may mga accessories na siya. 275k lang. Ngayon naman, if you're a Honda fan, meron tayo dito para sa inyo. It's a 2023 CBR 650R. 5K odo lang to at marami na rin siya accessories. Meron na siyang carbon steering damper, meron na siyang carbon exhaust, frame slider, radiator guard, makinis na makinis, walang gasgas. At ang kagandahan dito, kung familiar kayo sa look niya, sa front face niya, sa headlight niya, ito rin ang same headlight ng CBR 1000 RR na way back mga 2019 and below. Yung looks niya talaga pang super bike. Good for beginner kasi low seat height, kaya hindi ka mahihirapan sa kanya, tsaka slim yung body niya. Hindi siya ganun kabigat. Ang brand new price ito dati is around mga 560, pero this time 450k na lang siya. Kung gusto mo naman ng naked version ng CBR, meron tayong Honda CB 650R. And this one, naka Akrapovic. So yung Akrapovic full system pala na original na sa mga around 65,000 na. Tapos pwera pa yung mga frame sliders niya, RNG, radiator guard. Meron na rin siyang Senlo Oxlite, tail tidy, may plate number na. 13K odo siya for only 455k, negotiable. At pwede rin siyang iswap sa mga lower CC. Ngayon naman, kung gusto mo ng almost brand new at modelo, meron tayo dito 2024 Honda CB 650R E-Clutch. So pag sinabing E-Clutch, para siyang naka Honda Wave or XRM, di mo na kailangan mag-clutch kahit sa first gear. Pero yung cambio mo, ganun pa rin, 1 down, 5 up pa rin. So very good for beginners kasi di mo na kailangan magtimpla-timpla ng clutch sa traffic, di ka mamamatayan. At itong
Itong unit na to, 2K Odo lang, kaka-break-in lang. Marami na rin accessories. May Orion exhaust, frame sliders. Binibenta lang to for only 530k. Ngayon, kung gusto mo ng CB, pero medyo low budget ka, mas maganda pa sa CB. Alam niyo kung bakit? Ito yung 2025 na Triumph Trident 660. So, mas maganda siya kasi meron siyang cruise control. Yun yung wala sa mga CB. Maganda ng cruise control, syempre, parang sa kotse. Pag nasa Skyway ka, for example, 60 or 80 speed limit, set mo lang doon, di mo na kailangan mag-throttle at di ka makangalay sa kakapiga ng gas sa long ride. At maganda rito, mas magaan ang seat height, mas malakas ang torque on low RPM kasi 3-cylinder lang siya. Pero nandun yung distinct na ganda ng tunog ng 3-cylinder na parang inline 4 na pinaghalong V-twin yung tunog niya. Ito, 2K Odo lang. At meron na rin siyang frame slider, radiator guard. Tapos, may sport mode na siya kumpara mo sa dating Trident. And for only 480k. Ngayon naman, kung gusto mo mag long ride, tinatamad ka na mag-cambio-cambio, mag-clutch. Tsaka, ang pinaka-purpose mo ay mabigyan ng magandang ride ang iyong OBR or yung back ride mo. Ito kagandahan sa mga maxi scooter. Malalapad kasi upuan. So, meron tayong 2024 Kymco Exciting VS400. Itong VS400, version 2 na siya na Exciting 400 kasi meron na siya, makita mo, may DRL na siya dito. Tapos this one, naka-atom mini driving light na siya. Tapos naka-keyless na siya. New look na rin, mas maporma. Tinakbo lang niya is only 5K Odo. 345k lang siya. Kung gusto mo naman ng kakaibang kulay, ito, light blue. So, para siyang sports car, kakaiba. It's a 2023 Exciting VS400. Pero ito, 2K Odo lang siya. So, fresh na fresh, kaka-break-in lang. And again, yung presyo niya, same, 345. Ngayon naman, kung gusto mo ng automatic, pero meron kang extra budget, ang gandaan dito sa Honda na to is meron siyang dual clutch transmission, tsaka meron siyang paddle shifter, plus minus. So, medyo semi-automatic siya. Tapos, itsura niya, pwede pang off-road rugged. Mas mataas ang ground clearance. Pwede mong dual sport, pwede mong i-offroad, light off-roading. At mas malakas ang makina sa Exciting. At sa T-Max, meron tayong 2023 XADV 750. Itong 2024, pero reserve na siya kasi deliver natin siya mamaya. Available pa rin to, 2023 XADV 750, 7K Odo lang siya. So, naka aftermarket full system exhaust na siya. Tapos, 7K Odo. Pagpasensyahan nyo lang kasi kakatapos na ma-renovate ng garahe, hindi pa siya nahugasan. Pero napakakinis ito. Matte black ang kulay niya. At ang presyo niya is only 670k. So, ito naman ang mas premium ng Kymco. Bukod sa Exciting, ito yung Kymco AK550 Premium. So, 550cc siya. Siyempre, mas powerful dahil 550 tsaka 2-cylinder. Kagaya ng XADV 750 tsaka ng T-Max. Pero kagandahan sa premium na AK550, meron na siyang cruise control. Tapos may heated grips na rin siya. Tsaka adjustable windscreen na electronic, push button lang. Meron tayong dalawang variant dito. Isang light blue, napakaganda ng kulay, para kang naka-sports car. Meron naman gloss black. Kagandahan itong kulay blue natin, naka-Akrapovic exhaust siya na original titanium. It's actually a stock exhaust ng Fireblade na modelo na Triple R. Pero maganda pa rin siya tumunog. Parehas makinis at galing sa first owner. Ngayon, gusto mo ng pang long ride pero mas gusto mo kumakambyo-kambyo. Meron tayo ditong adventure bike. Perfect din sa mga OBR, sa mga back ride kasi malaki at malambot yung mga upuan. Ganda rito, mababa ang seat height. This is a BMW F850 GS. 2K Odo lang siya, kaka-break-in lang. Ang maganda sa 850 versus sa 750 is yung front wheel niya, naka 21-inch wheels na siya, na rayos. Kaya mas matibay sa off-roading. Tapos tubeless na rin yung rims niya. Meron na siyang quick shifter with auto blip. And this one, meron na siyang mga accessories kagaya ng Gold Runway GR50X headlight protector, alloy top box and top box bracket, and crash guard. Yung crash guard nito worth 90,000. Tapos yung presyo niya ngayon for only 685k na lang. Tapos yung colorway niya is tinatawag na GS Trophy. At meron na naman tayo dito hindi pa nahugasan. Pero isama na rin natin siya kasi nandito na rin tayo eh. Hugasan pa rin natin siya kasi kakatapos pa lang ma-renovate ng bago nating garahe. Another adventure bike pero ito budget friendly siya. Ang maganda rito, 3-cylinder siya, same engine ng Trident. It's a 2022 Triumph Tiger 660. Sa kagandahan ng labas ng Triumph, napakatibay, tested na ng panahon. Walang issue, wala kang magiging sakit ng ulo. And this one, almost brand new. 300 Odo lang to for only 400k. Ang brand new price nito is nasa 580. Ngayon naman, kung gusto mo ng adventure bike talaga, pero tight on the budget, or gusto mo lang talaga na magkaroon ng motor, di mo gustong gumastos na malaki. Practical kang tao, meron tayong practical bike dito. It's the same engine ng CB500F na naked bike natin. Kaya makikita nyo, naka-inverted front forks din siya.
siya at naka dual disc brakes. Entry level pero, di ba? Inverted forks and dual disc brake. At syempre Honda Japanese quality, di ba? Wala magi-issue, sobrang tibay na ito. Bulletproof engine. And this one, 600 odo lang siya and limited edition na lang ganitong itsura kasi yung ngayon NX500 na yung nilabas, yung may dalawang square na headlight. Para sa akin, mas pogi pa rin to. And dibenta na lang siya for only 340k. Ngayon naman, kung gusto mo ng entry level na adventure bikes or sport touring, malaki kang tao, gusto mo ng medyo mataas yung seat height, mas komportable. Fully adjustable kasi ang suspension nito. Meron tayo dito madumi rin, puro alcabok dahil kakatapos lang natin magpa-renovate. Makinis na makinis to pag nahugasan. Matte black ang kanyang kulay na may pagka-gray. Say 2024 Versys 650. So ang ganda ng Versys 650, matagal lang nilabas ng Kawasaki ang 650 platform around mga 2005 or 2007. Hanggang ngayon, yun pa rin yung makina na ginamit nila. Kaya napakaraming pyesa at napakamura ng mga pyesa. Hindi ka mahihirapan masiraan ka sa probinsya, marami pitong pyesa. At ang odo lang ito, 700 odo lang. Grabe, fresh na fresh. Ang brand new price nito is 500k, pero this one is 429k na lang. At sa mga gusto pong magpa-consignment ng kanilang big bike, message nyo na po kami sa Facebook or sa Viber, direct message sa 0943-550-9357. And pwede rin po tayo makipag-swap kahit anong unit. Pwede sa kotse, pwede sa lower CC, at meron din po tayong financing. Basta tandaan nyo lang po, pag sa Facebook, kailangan kausap nyo yung merong blue badge or yung may blue check na page natin. Kapag walang blue badge or blue check, huwag kayong magtiwala. At syempre, bago mag-down, kailangan mag-video call muna para makita nyo mismo yung unit at ako ang mismo makausap nyo.